Isang magandang araw muli sa ating kaibigan. Salamat at tayo muli ay makapag-aral ng banal na kasulatan. Samahan muli ako upang pag-aralan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Siya ba talaga ang tunay na naglalang ng sanlibutan? At ano ba ang sinasabi sa kanya ng lumang tipan at hanggang sa kasalukuyan? Tunay ba na siya ay namatay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siya ba'y mapagpatawad na Diyos? Dapat ba siyang sambahin o purihin? At nangako ba siya na siya ay muling babalik upang tayo ay hanguin sa isang napakahirap na mundo? Kaya mas mabuting ating pag-aaralan ang banal na kasulatan. Ano pat nabuo ang ganitong klaseng programa? At narito po ang inyong lingkod, walang iba kundi si ka-vlogger, Brother Joel C. Padilla. Yan, isang magandang araw po sa bawat isa sa ating muli mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin ay pagpatuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At sa atin pong pag-aaral ngayong araw na ito ay bago po tayo magpapatuloy, dalhin po natin ang anong banal na kasulatan kasi ito lang po ang magpapatunay na kung saan yung akin nga po mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. At mga kapatid, salamat din at purihin natin ang Panginoon dahil kayo patuloy na nakatune in sa ating YouTube channel. Panginoon, sapagkat sa pagkakataong ito, marami po tayong mga pag-aralan. Ayan. Marami kasing nagsasabi, ang ating mga pag-aralan ngayon, bigyan ko yung mga pasiunang sasabihin. Si Jesus ba Diyos? Dapat ba siyang sambahin? Si Kristo ba ay magkapareho lang ng kapangyarihan sa Ama? O mas mataas ba ang Ama kaysa Anak? So yun po yung ating mga mapapag-aralan ngayon. Ano bang kahalagahan ng buhay ni Kristo sa ating buhay? Kaya, tune in ka lang at huwag kang maglipat ng channel dahil yun ang ating pag-aaralan ngayon. Nang sa ganon, lalo na kung ikay Kristiyano, mapapatunayan mo na si Kristo nga ay hindi ka nagkamali na sisambahin. Okay po. So sa ating pag-aaral, bago tayo magpapatuloy, ay magkakaroon muna tayo ng tinatawag na Bible Study Tips. Ito po yung mga Bible Study Tips. Una, paano dapat pag-aralan ng Biblia? Ito po yun. Una, magkaroon ng bukas na pag-iisip. Kailangan yun. Hindi pwedeng maging close ka. Kung magbasa ka ng Biblia, buksan mo yung kaisipan. Tapos, syempre, kaya nga tayo bago tayo mag-aaral ay nanalangin po tayo. Nang sa ganon, sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan ay maunawaan po natin dahil pinag-pray natin sa banal na Espiritu na maunawaan natin ito. Kasunod, maging handang maniwala saan? Sa Biblia. Dahil kung hindi ka maniniwala sa Biblia, wala din itong kabuluhan. Tapos, sundin ang sinasabi ng Biblia. Whether you hear, you read, but without act, walang mangyayari sa pagbabasa mo ng Biblia. Okay po. So, maaaring madagdagan ng iyong knowledge, pero pagdating sa pagbabago sa buhay, hindi. Kasi hindi mo nga ginagawa. So, dapat with action tayo. Okay. Hindi tayo more on theory. So, ito pa po. Paano maunawaan ng Biblia? So, para mas maunawaan mo siya, basahin ang nauna at nahuling talata. Kung maaari, basahin ang buong aklat. Kasi, pag hindi mo siya binasa lahat, mas mahirapan kang unawa. Hindi ka kaagad makakakuha kung anong ibig sabihin ng sinasabi. Okay po. Tapos, pangalawa rin ulit, diyan din, idadalangin natin yung ating binabasa. Tapos, huwag agad tatalon sa konklusyon. Ito yung mahirap. Pag may nakabasa, pwedeng kainin. Kain agad. So, basahin mo na lahat kung papakain ba talaga o hindi. Basahin mo lahat o dapat ba talagang gawin o hindi. Okay po. Yan. So, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral at ang ating pag-aaralan po ay patungkol po sa Diyos Anak. Kung nung nakaraan sa Diyos Ama, o ngayon naman sa Diyos Anak. Ito yung Diyos na kung saan nagkatawang tao. At kung mga katanungan minsan na napakarami mula sa mga Buddhist, mga atheist, mga Islam, sila yung nagtatanong, si Jesus ba ay Diyos? O sino ba si Jesus? Bakit sinasamba siya ng napakaraming Kristiyano? Pag sinabi kasing Kristiyano, sumusunod ka sa yapak at nampalataya ka kay Kristo. So yun po yun mga ka-vlogger, mga kapatid. Sabi po dito, alam nyo, ang Diyos Anak ay ito yung pag-aaralan natin ngayon na kung saan ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng dagdag na kaalaman. At sabi ko nga, kinakailangan pag nag-aaral tayo ng patungkol sa Diyos, lalo na tayong mga Kristiyano, hindi natin pwedeng pagsamahin ang aklat ng, alam po example, pasensya po sa pasintabi po sa mga kaibigan natin Muslim, Quran at saka sa Biblia, kasi maglalaban yung dalawa. So,
kung gusto natin na patunay, gamit yung kanila, edi doon tayo mag-base. O kaya, kung gustong patunay na gamit yung Bible, edi dito tayo sa Bible mag-base. Hindi pwede yung paglalaban-labanin yung dalawa, hindi talaga magkakaunawaan. Pero ganun pa man, ang ating pag-aaralan at ang patunay, sabi ko nga, dalhin ang Biblia, kasi ito lang magpapatunay na doon sa ating pag-aaralan ngayon, patungkol sa anak ng Diyos, ay ang Biblia. Okay po, tara po, samahan niyo po ako. Sabi po dito, mga katanungan, meron bang sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao? So tingnan natin sa Biblia. Ayon po sa John chapter 1 verse 1 at John chapter 1 verse 14, nang pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa ibang salin po nito, ito ay verbo. Yung word na verbo is, tinutukoy po yan, yung may highlight po na dilaw, yun po yung salita. Na kung saan yung salita daw ay, ano daw? Kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, kasama siya ng Diyos at ang salita ay Diyos. O malinaw naman po. Sino yung salita? Diyos din daw yung salita. Sabi po dito, ang salita ay kasama ng Diyos. Pangalawa, ano pa? Diyos din. So, to make the long story short, itong salita ay tinutukoy na siya daw yun din ay Diyos. Ayan. Sabi dito, ang salita ay naging tao. Ayon sa John chapter 1 verse 14. Kung sa unang talata kanina, sa John 1:1, ang salita daw ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Itong salitang ito ay nagkatawang tao. Okay, ay naging tao. Tingnan natin ha. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, naging taong salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ang nagpatotoo po nito si Juan po, na kung saan pinatotohanan po ni Juan na yung salita ay nagkatawang tao. Yan, sa ibang salin nga, kung ating babasahin lahat, sinurtcut ko lang yung sulat dun sa Bible. At sabi nga dun sa ibang salin ay, at nanirahan na kasama natin yung salita na kung saan sinabi sa John 1:1 na kasama ng Diyos at yung salita ay Diyos. Okay po. Sino ang pinatutungkulan ng salita na nagkatawang tao? Yan, ito yung mga katanungan. Sabi po sa John chapter 1 verse 18 and John chapter 1 verse 34. Unahin natin yung 18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So, sino ang pinatutungkulan ng salita? Siya daw yung bugtong na anak ng Diyos. At sinasabi din dito sa John chapter 1 verse 18 na siya din daw yung Diyos. Yan. So, patotoo na yung Diyos anak ay Diyos nga. Okay, hahanapin natin kung paano naging anak yun. Ganina, sinabi naman na. Sa John chapter 1 verse 34, nakita ko ito at pinatutuhanan ko'y siya'y ang anak ng Diyos. Itong si Juan ay kasakasama ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa at pinatutuhanan ni Juan nung isinulat na niya ang buhay ng ating Panginoon Jesus. Actually, yung Matthew, Mark, Luke, and John, yun po'y sinulat nila patungkol sa ginawa ng ating Panginoon Jesus na kasama sila. Kaya pinatutuhanan po dito ni Juan na kung saan si Kristo daw ay anak ng Diyos at si Kristo ay Diyos. Okay po. Diyos ba ang anak ng Diyos? Palagay ninyo. Mga katanungan, yan, number 3. Diyos ba ang anak ng Diyos? Tingnan natin Hebreo chapter 1 verse 3. Sabi rito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. So kanina, tinutukoy na yung salita, tinutukoy na yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, at ang tinutukoy na anak ng tao ay ang ating Panginoong Hesus. At dito sinasabi din sa Hebreo chapter 1 verse 3 na kung gusto mong, tinutukoy na dito na yung kung ano yung nasa ama, gayon din yung nasa anak. So ibig sabihin, yung anak ay Diyos din. Sabi, imposible yung Brother Joel. Sa totoo lang, sa Biblia, sa dito sa lupa kasi, tayo minsan, mas mataas ang rank, kung by ranking, mas mataas ang ano ng ama, ang power ng ama kaysa sa anak. Pero sa langit, hindi sila nagpapataasan. Ugali na kasi ng tao na ako ang ama, ako masusunod. Ako ang panganay, ako masusunod. Ako ang ate, ako masusunod. Tiyuhin mo ako, sumunod ka sa akin. Bunso ka lang. Pero sa Diyos, hindi. Kaya nga, kung iyong titingnan, ang tinuturo talaga sa atin ng Diyos, maging pantay-pantay tayo. Magmahalan tayo sa isa't isa, na taglay yung pagiging pantay-pantay.
Kasi yung Ama, Anak at ang Espiritu ay pantay-pantay sila. Walang lamangan doon. Kaya isa sila sa the best example na itinuro sa atin. Nagkaroon lang naman ng Ama at Anak na kung saan tinitingnan natin kasi kahit ang ating Panginoon Hesus nagsasabi na ang Ama lang ang siyang parang tinutukoy ng Panginoon sa mas mataas kasi at that time nagkatawang tao siya. Hindi niya pwedeng dalhin yung pagiging Diyos na nakapantay ng Ama kasi kailangan nga niyang magpakababa kung ano yung sinasabi ng Diyos Ama. Okay po. Ayan. Okay, dito tayo. Sabi, Diyos ba ang anak ng Diyos? O, tingnan natin. Ayon sa Hebreo chapter 1 verse 3. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, ano daw? Nung nilinis tayo ng Panginoong Hesus, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Walang tinutukoy dito na Ama kasi nga ang kadyusan ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo sa iisang Diyos. Sabi, paano nangyari 'yon? Kasi dito sa lupa kasi ang ating addition dito is 1 plus 1 plus 1 is equals 3. Pero sa langit, ang 1 plus 1 plus 1 is equals 1. Sa paanong paraan? Bigyan ko ng example. Sabi ng Panginoon, at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at makipisan sila at sila'y tatawaging, isang laman. Paano mo magiging isang laman yung dalawang tao? Kaya 1 plus 1 is equals 1 doon sa langit. Gayon din sa 1 plus 1 plus 1 equals 1 doon sa tatlong persona. Kasi hindi mabubuo ang pagiging Diyos kung mayroong bali o mayroong isa doon na mababa o mayroong isa doon na wala. Iyon ang pagiging Diyos. Maaring sabihin natin, imposible yan, Brother Joel. Sabi nga ng Panginoon sa banal na kasulatan, maaring imposible sa mata ng tao, pero sa harap ng Diyos, walang imposible. Okay po? Yan. So, sino ang tumawag sa anak na Diyos? O, tingnan natin yung Hebreo chapter 1 verse 8. Katanungan, sino bang tumawag sa anak na Diyos? O, ang Panginoong Hesus ang tinutukoy dito. Sabi, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Sino sinasabihan noon? Ang Ama mismo nagsasabi na ang iyong trono, O Diyos, sinong tinutukoy niyang O Diyos? Yung anak mismo, si Jesus Christ mismo, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, dito makikita natin na yung Ama mismo, sabi ni Apostol Pablo, nagsasabi na yung anak ay Diyos din. Kaya kung Diyos siya, ito yung sagot doon sa katanungan. Dapat bang sambahin si Kristo? Dapat. Okay po. Sunod. Sabi dito, may utos bang sambahin si Jesus? Kanina sabi ko, dapat sambahin. Pero patunayan natin ito sa katanungan. May utos bang sambahin si Jesus, Brother Joel? Kung siya Diyos. Tingnan natin yung Hebreo chapter 1 verse 6. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sinong sumugo? Yung Diyos na kanyang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Si Jesus Christ or si Jesucristo or si Jesus. Sabi po, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Eh kung lahat nga ng mga anghel sasamba, ikaw kaya na tao, hindi? Hindi pwedeng sila sasamba, das ikaw hindi ka sasamba. Okay po, dugtungan pa po natin. Sabi pa po dito sa Philippians chapter 2 verse 10 hanggang 11. Sabi po, basahin natin na. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba saan? Sa Kanya. O, kita nyo, ang Biblia mismo, ito yung mga sulat ni Apostol Pablo, kaya minsan, sa sobrang inis ng mga tao, dahil ayaw nang tanggapin na si Jesus ay Diyos, nababaliw na daw to si Pablo. Kasi yun naman ang sabi noong mga kaparian nung si Pablo ay lilitisin. Sabi nila, nababaliw ka na Pablo sa kakaaral mo. At kinuha nila yun na talata na nababaliw na daw si Pablo sa kakaaral. Alam nyo kung baliw si Pablo, alam nyo yung ugali ng baliw, nandudura, nanlalaban, pumapatay, nang aaway, yung mga katangian ng baliw. May mga baliw na hindi nga hindi nga nang aaway, hindi rin nananakit, naglalakad na parang abnormal. Ay hindi naman ganoon si Pablo eh. Kung inyong titingnan ang buhay ni Pablo, wala siyang sulat na naluloko siya, kundi aminado siya na siya ay kinasihan ng
banal na Espiritu upang yung pagpapakilala sa ating Panginoon Hesus ay lalo nating makilala. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, napakahalagang paniwalaan mo at sambahin mo si Kristo. Kasi ang Biblia mismo ay nagsasabi na dapat sambahin natin. Sino? Si Kristo. Kasi ang buong laman ng Biblia ay nagpapatungkol ito sa buhay ni Kristo. Kung paano niya sinasamahan noon ang mga matatanda pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan natin ngayon at sa hinaharap. Okay po, sabi pa niya dito, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya tinutukoy dito mismo, kung gusto mong maparangalan ang Ama, huwag kang mag-focus doon sa sarili mong paniniwala na dapat Ama lang ang sambahin. Gusto mo siyang parangalan, kilalanin mo rin daw at sambahin mo rin ang ating Panginoong Hesus. Ayon po sa talata. Kaya isang patunay po dito sa talata na yung Biblia ay nagpatutuo na si Kristo ay dapat sambahin. Nagkaroon lang naman tinatawag, alam nyo, nagkakaroon lang ng tinatawag na Ama at Anak sa New Testament. Pero sa Old Testament, lalangin natin ang tao ayon sa sarili nating wangis. So, kita nyo? Meron mang sinabi ito, uy anak, uy ama. Wala. Ibig lang sabihin, kung ano man yung tawagan nila at that time noon, wala na tayo doon. Ang puntos nandito is, pantay-pantay nga ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Kung kailangang sambahin ang Ama, di mas lalong sasambahin mo yung Anak. Pero didinggin ka lang daw ng Ama ayon sa ibang talata kapag idinaan mo ito kanino? Sa ating Panginoon Hesus. Maraming nagsasabi na mas mataas daw ang Ama. Hindi. Walang mataas sa dalawa. Kaya pantay-pantay sila. Hindi gaya ng daliri na may maikli, may mahaba. Pantay-pantay yan sa Diyos. Hindi porkit kalingkingan ka lang, wala ka ng kapangyarihan dito sa hinlalaki kasi mas mataba siya. Hindi yon sa Diyos. Hindi. Lahat yan, kaya ngayon tatlong persona ay napakahalaga yon sa iisang Diyos na kung saan pag nawala dong isa, para mo na lang winala ang ating kaligtasan. Okay po. Kasunod, bakit dapat sambahin si Jesus? Ayon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Tingnan natin ha. Sabi dito, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ayan. Kahit siya ay Diyos. Ano sabi po? Kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. O, isipin mo yun. Bakit sinabi? O, sasagutin nyo ako maaring, ibig sabihin, Brother Joel, sinabi, kahit, hindi naman siya kapantay ng Diyos, kaya hindi na siya sambahin. Hindi. Tinutukoy lang dito ni Pablo sa Pilipos na kung saan tinutukoy niya na kahit siya'y kapantay ng Diyos, dahil nung nagkatawan niya siyang tao, hindi niya pwedeng ipantay yung sarili niya kasi hinubad niya yung pagiging Diyos niya para magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya tinuturuan dito tayo sa unang talata sa 2 verse 5 na magpakababa na tayo na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Okay po. Sa Psalms chapter 22 verse 16, sabi po dito, sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Kaya ang ating Panginoon Jesus ang ating tularan. Ano po? Sabi pa, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. At yun ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang buhay. Anong ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ito po ang ibig sabihin sa Mateo chapter 1. Excuse po. Verse 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus o pangangalan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Si Jesus o siya ang magliligtas sa sanlibutan. Ito ba? Ano pang ibang pangalan ni Jesus? Ayon sa Mateo chapter 1 verse 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos. O see? Kung si Kristo ay hindi Diyos, paano sinasabi ni Mateo, ay palagay natin si Pablo daw ay nasiraan ng ulo, ay pati itong si Mateo nasiraan ng ulo dahil
Sinabi niya, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, walang nasiraan doon, both side. Patawarin ako ng Panginoon sa manabanggit ko. Kasi yun ang naririnig ko sa iba eh. Ang puntos ko dito is, tinuturo lang dito na si Kristo ay Diyos. Kaya nga kasama natin ang Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Okay po, yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Ang Diyos ay kasama natin sa ibang salin, sumasa atin. Kaya napakaswerte po natin mga kapatid. Sa John chapter 6 verse 38, ito pong sabi, sapagkat ako'y bumaba mula saan? Sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. So dito, pinatunayan ng Panginoon Jesus, galing ako sa langit, bumaba ako. Hindi ko pwedeng gamitin ang kapangyarihan ko, kundi kung ano yung napag-usapan namin doon para sa ikaliligtas ninyong tao, yun ang gagawin ko. Kaya yung kalooban ng Ama ay siyang mangyayari. Kasi yun ang kanilang napag-usapan doon sa langit, na ito yung iyong gagawin. Hindi ka pwedeng bababa sa lupa, kasi kung bababa si Kristo, nataglay talaga yung kapangyarihan na 100% na walang kahalong pagiging tao, mamamatay ang tao. Dahil hindi pwedeng maghalo ang masama at mabuti. Kaya nga sa pagdating ng Panginoon Jesus sa second coming, sa mga susunod natin pag-aralan po natin yan, kaya tune in na po kayo. Every time na may vlog po ako, tapusin po ninyo. Pagbaba ng ating Panginoon Yesus, pagbalik niya dito sa ikalawang pagparito sa mga nag-aantay sa Kanya, ay hindi siya lalapag sa lupa. Bakit? Masusunog ang buong lupa. Kaya nga, i-restore tayo ng ating magpag-uugali ay mahubog kagaya ni Kristo para kaya nating humarap sa Kanya. Kaya sa huling panahon, yung mga taong ayaw sumunod, ayaw makinig sa Panginoon Yesus, mamamatay na lamang sila at tayo ay dadalhin yung mga may pananampalataya at patuloy na sumusunod at inihuhubog ang ating sarili sa pamamagitan ng banal na espiritu na maging kagaya ng ating Panginoon Hesus, makakasalubong tayo at dadalhin sa langit. Actually, si Jesus Christ hindi lalapag sa lupa. Yun ang bantayan ninyo. Aming sasabi, pagdating daw, bababa daw sa lupa. Hindi sa mga alapaap lang. Susunduin lang tayo kasama ng libu-libong anghel at dadalhin tayo sa langit. At ang maiwan dito ay masasama. Ganyan kamakapangyarihan ang ating Panginoon Hesus. Kaya yung tinutukoy nila, bakit nagkatawang tao? Dahil yun ang pamamaraan upang iligtas ang tao, ay ang magkatawan siyang tao. Hindi niya pwedeng dalhin yung totally 100% na Diyos, na pagiging Diyos niya, na walang halong pagiging tao. Dahil kung dadalhin niya yun, matagal ng patay lahat ng namadatnan niya. Kasi gayon ang Diyos. Okay po, kasunod. Paano mapatunayan na si Kristo ay Diyos o ang Panginoon Hesus ay Diyos? Una, ayan, nagpapagaling. Marami naman nagpagaling. Okay, tingnan natin. Nagpapatawad. Ikaw na makasalanan, kaya mong magpatawad. Kaya alam niyo, minsan, maraming nag-aako na, kumpi-kumpisal diyan. Wala akong pakialam kung anong sinasabi niyo doon. Pero, wala naman tayong ibang pagkumpisalan ng kasalanan at lapitan upang tayo patawarin. At siya hindi naman ang pwedeng magpatawad kundi ang ating Panginoon Hesus. Pag pinadalhan ka ng sulat ng presidente, hindi mo na kinakailangan dumaan kay kapitan, kay kagawad, or kay mayor, or kanino man. Didiritso ka na doon sa taas. Kaya pag nananalangin ka, wag mo nang isabit doon sa iba pang tao. Minsan nagiging daanan pa yan para maging chismis. Kaya naghihingi ka ng tawad, wag mo nang sabihin doon kung kanino pang mga leader ninyo. Diritso ka na. Maliban na lang kung nagkamali ka talaga doon sa tao, doon ka humingi ng tawad para patawarin ka ng iyong Ama na nasa langit. Pero yung mga kasalanan mo na sa sarili mo na hindi mo naman ginawa yun sa iba, doon ka lumapit sa Diyos para hindi pa magiging chismis at hindi pa maging katawa-tawa ang iyong buhay. Okay po. Isang patunay pa na si Kristo ay Diyos, ito pa. Bumuhay ng mga patay. Walang makakagawa noon. Sinong makakagawa noon na tao? Wala. Maliban kung siya'y udyukan ng banal na espiritu at ipagkaloob sa kanya ang ganong klaseng kapangyarihan. Pati si Pablo nakapagpagaling ng taong namatay o nabuhay. Alala niyo nagsalita si Pablo, sobrang haba, kaya minsan mahirap mag-message sa sa YouTube channel kasi pag sobrang haba baka kayo antukin. Biro lang mga kapatid. Kasi sa sobrang haba ni Pablo sa message niya, may nakatulog na binata na natutulog dun sa bintana at malapit na hulog, bumagsak dun sa baba, patay. Nilapitan ni Pablo, pinanalangin, nabuhay. So, nagkaroon lang ng ganong klaseng kapangyarihan si Pablo dahil tinanggap niya ang Panginoon Hesus at nilukuban din siya ng banal na espiritu. Ano pat, ibinahagi sa kanya ang kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus. Kaya niya bumuhay ng patay. Pero dito, kaya bumuhay ng patay ni Jesus Christ, hindi dahil wala
kagaya siya ni Pablo. Ang point ko dito is, dahil siya talaga ang may-ari ng buhay. Kaya dun sa nauna natin talatang pinag-aralan, ano daw? Si Kristo ang nagmamay-ari ng buhay. Okay po. Hanggang ngayon, nagpapatawad siya sa atin. Dahil siya ang namamagitan sa atin ngayon doon sa Ama. Na patawarin mo tong aking anak na si Brother Joel dahil nagkamali siya. Alalahanin mo na lang yung sakripisyo ko doon sa krus. Ganun ka kamahal ng ating Panginoon Hesus. Hanggang ngayon, siya ay nagliligtas doon sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. Sa mga oras na ito, lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Alam niyo, napakasarap sa pakiramdam. Hindi lang sa pakiramdam na sa aking isipan at puso ay nararamdaman kong hindi ganun. Ang point ko dito is, nauunawaan ko kung gaano ako kamahal ng Diyos. Ano pat, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba, kundi ang ating Panginoon Hesus, upang ikaw at ako, kapag kasumampalataya ka doon sa anak, magkakaroon ka ng kaligtasan at makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Okay po mga kapatid, kaya sa mga oras na ito, ako po'y lumalapit sa inyo mga kapatid, na ang Panginoong Hesus ay patuloy na kumakatok sa inyong mga puso at isipan. At ang sabi niya, pag ako'y inyong pagbubuksan, ako'y papasok at sasamahan ko kayo sa isang hapunan. At mangyayari iyon pagdating sa tamang panahon na babalik na ang ating Panginoon Hesus. Sa panahon ngayon, gusto ng Panginoon Hesus sa spiritual nating kalagayan, ating siyang tanggapin sa ating buhay at mamuhay tayo kung anong itinuro ng Panginoon Hesus sa atin. Kung wala ang ating Panginoon Hesus, wala tayong kaligtasan. Kaya napakapalad nating mga kumikilala sa ating Panginoon Hesus. Maraming nagsasabing mga tao, ay sa amin, pag gumawa ka lang ng ganito, maliligtas na kami. Pero sa atin, hindi natin kailangan bayaran o sakripisyuhan yung ating kaligtasan. Hindi natin kinakailangan magpapalo sa sariling mag-isa sa kanila. Pagpalain nyo rin ang mga nurses at mga doktor na nag-aaral na tumutulong po sa mga nasa ospital upang mapagaling po yung may mga karamdaman. Kung maaari, magbigay po kayo ng katalinuhan sa mga gumagawa ng gamot nang sa ganon matigil na po ito. Kaya, Panginoon, kayo na pong bahala sabat sa amin. Ano man yung kalooban sa aming buhay, siya pong mangyari. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya aming pong tagapagligtas. Amen. So muli, mga ka-vlogger at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panunood. At purihin po natin ang ating Panginoon. Ako po ito si Brother Joel Padilla na nagsasabi ng isang kasabihan. Kapag sumampalataya ka sa ating Panginoon Hesus na siya ay tunay na Diyos, makakamit mo ang buhay na walang hanggan na lubos-lubos. Bye-bye!